Ako nga pala si Ben. At ako, ang nag-iisang mensahero. Bakit? Bakit mo hinayaang mangyari to sa aking anak? Ibinigay mo nga siya sa amin, pero bakit binawi mo rin agad? Naging mabuting tao naman ako. Naglingkod pa nga ako ng tapat sa'yo eh. Pero bakit yung anak ko pa? Bakit yung anak ko pa? Malupit ka. Napakalupit mo. Ito mga katagang sinabi ni Fidel habang nakatingala sa labas ng kanilang bahay. Luhaan ang kanyang mga mata habang nakaluhod at nasa bisig ang walang buhay niyang anak. Pilit siyang naghahanap ng kasagutan dahil namatay ang kaisa-isa nilang sanggol. 2 taon silang nanabik ni Marta sa anak at ito rin yung palagi nilang pinagpapanata, ang mabiyayaan ng isang supling. Pinakinggan naman ng langit ang kanilang mga dasal at napagkalooban sila ng isang sanggol na lalaki. Subalit makalipas lamang ang 3 buwan ay kaagad rin naman tong binawi sa kanila. Nagkaroon ng sakit ang sanggol na iyon at huli na nang madala sa ospital. Napakasakit para sa mag-asawang pangyayaring iyon sa kanilang buhay. Matagal-tagal rin bago nila tuluyang natanggap ang kamatayan ng kanilang anak. Pero ganoon pa man hindi nawala sa puso nila ang pangungulila. Makalipas lamang ang 2 taon ay muling nagpuntis si Marta. Ngunit talagang napakasela ng pagbubuntis nito. Ayon sa doktor, ay kailangan na magdoble ingat ang babae para talagang mapangalagaan ang sanggol sa sinapupunan. Lahat ng obligasyon ni Marta sa bahay ay si Fidel na ang gumagawa noon. Hindi niya hinahayaang mapagod ang asawa niya dahil alam naman niyang kalagayan nito. Gusto nilang mabuhay ang sanggol sa sinapupunan, kaya lahat ng bilin ng doktor ay sinusunod nila. Parusa ba ito sa akin? Dahil ba sa ginawa kong panunumbat sa Diyos noon? Maluhaluhang tanong ni Fidel sa sarili dahil sa nakikitang hirap sa pagbubuntis ni Marta. Humingi na siya ng tawad sa Diyos Ama pero pakiramdam niya ay kulang pa rin ito. Kinausap niya ang asawa niya na gusto niyang mangiling, total Semana Santa naman. Ang gusto niya ay sumama sa mga nagpipinitensya. Tradisyon ng pinitensya sa kanilang probinsya tuwing Biyernes Santo. Sa taong ito siya na ang magpapapako sa krus. Umaga pa lamang ng Biyernes Santo ay nasa kalye na sila kasama ng iba pang magpipinitensya. Sugat-sugat na ang likuran ng mga ito habang si Fidel naman nagkakandakuba sa pagbuhat ng krus. Habang ginagawa niya iyon ay hindi niya maiwasang maluha dahil talagang kulang pa ang dinadanas nila kumpara sa pagpapahirap na dinanas ni Kristo para tubusin ang lahat ng kasalanan ng tao. Lalo siyang nakaramdam ng pagsisisi dahil naging mahina siya sa pananampalataya. Pinagbuti niyang pagbubuhat sa krus para ipadama ang taos-puso niyang pagsisisi at sa pag-asang mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Isang hiling din ang gusto niyang hingin sa Diyos Ama at umaasa siyang pakikinggan ang kanyang mga dasal. Ang pagbubuhat ng sariling krus ay pinaniniwalaan sa lugar nila na makakapagpatawad sa kanilang kasalanan kahit na taliwas ito sa aral ng simbahan. Eksaktong 3:00 ng tanghali ay tinali siya sa krus. Kaparehong oras din kung saan namatay si Kristo. Hindi lang pumayag ang mga kasama niya na ipako siya dahil delikado raw yon at baka maging sanhi pa ng kanyang kamatayan. Gabi na nang makauwi siya sa kanilang bahay. Malayo pa lamang may naririnig siyang malakas na palahaw. Sandali lang, boses ng asawa ko yun ah. Humabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa labis na kaba mabilis siyang tumakbo para puntahan ang asawa. Piping nagdarasal din siya na sana'y walang masamang mangyari sa kanya mag-ina. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang isang matandang babae na nakakatakot ang itsura. Mahaba ang kuko nito
habang ang mga mata ay nanlilisik na nakatitig sa tiyan ng kanyang asawa. Naglalaway pa ito na tila ba gutom na gutom. Kaagad niyang kinuha ang itak na nakasabit sa pasamano ng dingding at hinarap ang matandang aswang. "Lubayan mo yung mag-ina ko! Kung hindi, papatayin kita!" Sigaw niya rito. Kaagad na nagbagong anyo ang itsura ng matanda at naging isang malaking itim na pusa. Tatagain na sana niya iyon, pero mabilis na nakatalon papunta sa nakabukas na bintana at tumalo na rin yun palabas ng bahay. Lumabas siya ng bahay para sana habulin ng aswang nang marinig niyang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Binalikan niya ito dahil sa labis na pag-aalala. Inabutan niyang nakangiwi si Marta habang sapo-sapo ang humihilab na tiyan. Nakita niyang dugong umaagos sa binti nito, kaya naman madali niya itong binuhat. "Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Kailangan kong madala sa ospital yung asawa ko!" Sigaw niya habang natatarantang lumabas ng kanilang bahay. Parang sinasaksak ng napakaraming karayom ang puso niya habang nakikita ang paghihirap ng asawa niya. Mabilis lang itong duguin dahil nga masela ng pagbubuntis ni Marta. Nasa 5 buwan pa lamang ang tiyan nito, kaya naman labis yung pag-aalalang nararamdaman ni Fidel. Napaluhod naman siya sa kanilang bakuran habang loang tumingala sa langit. Ganoon din ang ginawa niya noong sumbatan niya ang Diyos. Pero sa pagkakataong ito buong pagpapakumbaba siyang lumuhod at tumingalang nagdasal. "Diyos ko, patawarin mo po ako. Nagsisisi na ako sa mga kasalanang ginawa ko. Oo, nawalan ako ng tiwala sa iyo pero ngayon ay magbabalik loob ako ng buong puso. Huwag niyo pong pababayaan yung mag-ina ko. Nangangako kong buong buhay na kami maglilingkod sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, Diyos ko." Luha ang sambit niya habang kalong ang dugo ang asawa na ngayon ay wala pa ring malay. Kaagad namang lumapit ang mga nagmamalasakit na kapitbahay. Naidala sa ospital si Marta at agad natignan ng doktor. "Mister, huwag ka na mag-alala. Ligtas na yung mag-ina mo. Kung tutusin isa itong himala." Sambit ng doktor na nahihiwagaan rin sa mga nangyaring naganap. Naging maayos ang kalagayan na pagbubuntis ng kanyang asawa. Hindi na rin bumalik pa yung aswang na yun sa kanilang bahay dahil na rin siguro takot makuyog ng taong bayan. Hanggang ngayon pinaghahanap pa rin ang aswang na iyon. Kung nasaan man ito wala talaga nakakaalam. Laking pasasalamat na mag-asawa sa Diyos dahil talagang dininig nito ang kanilang dasal. Nagsilang si Marta ng isang napakalusog na sanggol na lalaki at pinangalanan nilang Crisanto iyon. Kahit malaki ang kasalanang nagawa ni Fidel, ay sadyang mapagpatawad ang Diyos sa mga taong taos-pusong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Diyos ko, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Mula sa araw na ito, ay iniaalay ko ang aking buhay at mga gawain sa inyo. Sakay ng bus si Michael papunta sa City Pulo. May nakapagsabi kasi sa kanya na maganda raw ang sinakulo sa lugar na iyon. Kaya naman nais siyang ma-cover ito. Isa siyang vlogger at ang mga tradisyon ng bawat probinsyang madalas niyang gawing content. Sabik siyang makarating sa lugar na iyon dahil bago sa kanyang pandinig ang City Pulo. Marami na siyang napuntahang liblib na lugar. At masasabi niyang masaya ang mga naging karanasan niya rito. Mahirap pang matunton ang lugar nag-enjoy naman siya sa kanyang adventure at malakas pa itong humatak sa kuryosidad ng mga subscribers niya. What's up mga kalodi? Ito na naman si Michael, ang inyong friendly neighborhood vlogger. Kaya kung bago ka lang sa channel ko,
di syempre, welcome to my vlog. Narito na po tayo sa bungad ng Sitio Pulo. Medyo masuka lang yung daanan pero kayang-kaya ko naman ito. Sambit niya habang pinakikita sa kamera nagtataasang talahib at mga puno doon sa paligid. Mag-isa siyang naglakbay patungo sa tagong sitio dahil hindi naman makakadaan doon ng mga kotse. Amang! Huwag mong papasukin ang gubat na yan. Mapanganib, lalo na sa Biyernes Santo. Biglang sumulpot sa tabihan niyang isang matandang lalaki na talaga nga namang nalilimahid ang itsura. Kaagad siyang lumayo rito dahil para bang may kulang ito sa pag-iisip. Magsipangiling kayo! Ngayon ang kamatayan ni Kristo! Sigaw pa nito habang naglalakad palayo roon. Napansin rin niya ang iilang mga tao na nasa gilid ng daanan. Umiiwas ng tingin ng iba sa kanya habang ang isang lalaki naman mabilis siyang inakbayan. Michael? Michael, diba tama? Kilala kita eh. Nanonood ako sa mga vlog mo. Papunta ka sa Sitio Pulo, no? Hindi ba? Sabay na tayo kasi taga-ron din ako eh. Masiglang sambit ng lalaking iyon. Laking pasasalamat niya naman na dumating ito dahil may makakasama na siya pagpasok sa nasabing sitio. Ang kinatatakot niya lang naman baka maligaw siya at hindi na maabutan pang sinasabing senakulo. Madilim na nang dumating sila sa lugar na iyon. Bumungad sa kanya mga nakangiting mga tao doon. Para bang inaasahan na nilang kanyang pagdating. Talagang mainit ang pagtanggap ng mga ito. Sabik talaga yung mga tao rito kapag nakakakita ng dayo. Bira kasing may napapadpad dito sa amin eh. Sambit ng lalaking kasama niyang dumating si sitio na nagpakilala namang si Enzo. Baka gutom na kayo. Halika't na makakain. Sambit naman ng matandang lalaki na pinuno raw sa lugar na iyon. Kinabukasan ay maaga siyang gumising dahil sa pagkakaalam niya ay maagang sinasagawa ang sinakulo. Ayon sa nakalap niyang impormasyon ay isang maliyatrong paglalahad ng pagpapako kay Jesucristo ang gaganaping sinakulo sa lugar na iyon. Magandang ma-feature iyon bilang kasama sa tradisyon at kultura ng mga taga-Sitio Pulo. Ayon kay Enzo, kasama na yun sa panata ng mga tao sa kanila taon-taon. Ano po bang oras nagsisimula yung sinakulo? Tanong niya kay Mang Domeng, ang pinuno ng mga taga-sitio. Mamayang hapon. Sagot nito na labis ang ipinagtaka. Ba't kailangan lagi tumawa yun pag nagsasalita? Weird. 3:00 ng Biyernes Santo, ang saktong kamatayan ni Jesucristo. Kaya dapat nagsisimula na yun ng maaga. Bakit po mamayang gabi? Matatapos na yung pagpapako Tapos mamayang 3:00 ng kamatayan ni Jesus. Naguguluhang tanong niya. Kung mamayang gabi kasi masyadong huli na para sa sinakulo. Kaya nga ang sabi namin, kakaiba ang sinakulo sa lugar na ito. Tinignan ng matanda ang hawak-hawak niyang kamera bago muling tumitig ito sa kanya. Hindi rin namin pinapayagang makuhanan ng video magaganap mamayang gabi. Sagrado yun. Kaya sana'y irespeto mo ang aming paniniwala. Natigilan naman siya sa sinabi ng matanda. Yun ang dahilan kung bakit naroon siya pero bakit naman pinagbabawal iyon. Naku, Pinunong Domeng, pagbigyan na ninyo si Michael. Wag mo lang gagawing live Michael kasi may parte na hindi maaring sa publiko eh. Makahulog ang sambit ni Enzo. Pumayag na rin naman ang binata. Kesa naman masayang ang pagpunta niya sa lugar na yon. 5:00 pa lamang ay nakagayak na ang lahat ng mga tao. Ipinagtaka pa niya na imbes na puti ang suot ng mga magpipinitensya pulang toga iyon. Nasa dulo sila ng ginawang prosesyon. Walang nagpapalo at wala ring nagsisipagganap na kawal. Tila ba parang ordinaryong prosesyon lamang iyon. Enzo, nasaan yung gumanap na Kristo? Nasaan din yung papasaning krus? Tanong niya sa binata. Wala pa sa kalagitnaan yung napapanood mo. Mamaya masasagot rin yung mga katanungan mo. Chill ka lang, stay put. Sambit nito bago nangunang maglakad na.
Wala siyang nagawa kung hindi ang magmasid at kumuha ng mga larawan. Malayo-layo rin ang nilakad nila hanggang makarating na sila sa munting burol. May tila ba parang altar doon kung nasaan si Mang Doming. Nagsipagluhura naman ang mga taong naroroon, kaya naman ganoon din ang kanyang ginawa. Nagsipag-usal ito ng engkantasyon. Noong una ay inakala niyang pasyon lamang ito dahil katunog ito ng sinasagawang pabasa sa mga sinakulo. Pero unti-unti niyang napakinggan ang salitang sinasabi nila. Wikang Latin ang ginagamit ng mga ito, kaya naman hindi niya talaga maunawaan. Lalo naman siyang nagtaka nang makitang hiniwa ni Mang Doming ang palad nito at pinatak sa munting baso doon. Doon nagsimulang dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib nang gawin din ng mga tawang ginawa ng matanda. Napaatras naman siya sa labis na takot at bumaling sa kanya ang lahat ng taong naroroon. Kakaiba ang mata ng mga ito na para bang binalot ng purong itim. Wala siyang makitang puti sa mga mata nila. Akmang tatakbo siya ng mabilis nang humarang sa daraanan niya si Enzo. Nakangisi ito. Mabilis siyang hinawakan at hinila papunta sa altar. Pinilit naman niyang manlaban pero napakalakas talaga nito. Tumulong na ang iba pang mga kasama nito, kaya naman mas mabilis siyang naidala sa altar. Doon lang niya tuluyang napagmasdan ang kabuuan nito. May sungay ng kambing at bungo ng mga tao ang palibot ng altar na iyon. Oh, ano to? Bitiwan niyo ako! Anong ginagawa niyo sa akin? Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Di ba kanina tinatanong mo kung sino yung gaganap na Kristo, hindi ba? Nakangising tanong naman ni Enzo. Ang dugo ni Kristo ang tumubos sa inyong kasalanan, hindi ba? Para naman sa amin, ang iyong dugo ang magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Sambit ni Mang Doming bago humalakhak ng pagkalakas-lakas. Ipinatong siya ng mga ito sa gitna ng altar ng Diablo at doon na sinimulang gilitan. Ang mga nakangising mukha ng mga ito ang nakita niya habang unti-unti siyang nawawala ng buhay. Ang dugo ni Michael na sinahod ng mga ito sa timba ay kanilang dinagdag sa dugong pinagsama-sama nila at pagkatapos ay sabay-sabay na iniinom sa kalagitnaan ng gabi. Lumabas ang tunay nilang anyo, ang mga kampo ng dilim na nagkalat sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga lahing aswang. Wala naman talagang sitio Puloy. Doon lamang nila sinasagawa ang ritual na siya namang sumasabay sa Semana Santa ng mga Kristiyano. Pinulot ni Enzo ang gamit na kamera ni Michael. Bago yun sinira para walang maging ebidensya ng kanilang tagong samahan. Kuya! Kuya, hintayin mo naman ako! Sigaw ng 8 taong gulang sa binatilyo niyang kapatid. Mabilis kasi itong maglakad at napag-iiwanan na nga siya noon. Ariel, bilisan mo na! Baka nagpapakain na sila sa pasyon eh. Wika ni Manuel sa nakababatang kapatid. Inabot na sila ng dilim sa daanan dahil ang dami pang inuutos ng kanilang lasing na ama. Inubusan pa sila nito ng pagkain. Kaya naman talagang gutom na gutom ang magkapatid na iyon. Lagi namang ganun ang buhay nilang magkapatid eh. Labanderang inay nila habang mabisyo at batugan naman ang kanilang ama. Kaya naman ngayong Semana Santa ay nakahanap sila ng lugar na mapagkakainan. May libreng pakain kasi sa nagpapasyon, kaya naman doon sila naglalagi. Kahit paano kasi nakakatikim sila ng masasarap na pagkain doon. Nang makarating na nga sila doon, ay wala silang naabutang mga tao. Wala na rin ang mga santo at ang itinayong munting kubo sa harap nila Mang Roman. Kuya? Kuya, bakit walang tao? Nagtatakang tanong ni Ariel. Nagkibit balikat naman si Manuel bago lumapit sa bahay. Nakita niya roon si Mang Roman. Nako, mga batang ito, oo. Tapos na ang pabasa. Hindi ba ninyo alam na ang pabasa ay nagtatapos tuwing Biyernes na siyang kamatayan ni Kristo?
Eh, Sabado na ngayon eh. Ay, ganun po ba yon? Ay naku, o nga no. Sige po. Malungkot na sabi ni Manuel. Lulugulugong naglakad sila paalis nang tawagin muli sila ni Mang Roman doon. Halina kayo mga bata. Hindi na naman ba kayo nakakain ng hapunan? May natira pa kaming pagkain dito. Sige na't pagsaluhan ninyo. Laking tuwa ng magkapatid at agad na bumalik sa bahay ng matanda. Kilala kasi nila yung magkapatid na iyon, pati na rin yung tatay nilang batugan. Mabait naman kasi yung mga bata, kaya naman madalas ay pinapakain sila ng mga kapitbahay. Ay nako, kailan ba kasi magbabago yung ama ninyo? Nako naman. Naiiling na sambit ni Mang Roman habang nakatingin sa maganang pagkain ng magkapatid na yon. Nang matapos kang nakakain yung dalawa, ay nagpaalam na rin ang mga ito. Lumalalim na rin kasi ang gabi at alam naman nating nakakatakot sa daanan. Malayo pa ang uuwian nila at medyo masukal pa yung daraanan ng dalawa. O siya, kayo'y mag-iingat mga bata. Pahabol ng matanda ng palabas na ang mga bata. Opo, Mang Roman. Salamat po ulit. Tugon ni Manuel. Nang malapit na sila sa kakahuyan, ay nakaramdam ng kakaiba yung dalawang yon. May naririnig silang malakas na pagaspas ng pakpak. Kaya naman agad na kumapit si Ariel sa kuya nito. Kuya! Kuya, ano yun? Nakakatakot, kuya! Bulong nito habang mas sinigpitan pa ang kapit sa kanya. Marahan silang naglakad habang pinakikiramdaman ng paligid. Unti-unting lumayo ang tunog na iyon. Kaya naman nakahinga na sila ng maluwag. Huwag ka nang matakot. Wala na yung tunog. Pagpapalakas ng loob ni Manuel sa kanyang kapatid. Pinagpatuloy pa nilang paglalakad pero ramdam niya ang pagbugso ng hangin sa kanilang likuran. Para bang may pwersang pinanggagalingan yun. Kabado man ay lakas na lumingon si Manuel sa kanyang likuran. Agad nanlaki ang mga mata niya nang mabungaran ang nakakatakot na mukha ng isang manananggal. Kaagad itong lumipad palapit sa kanila, kaya naman hinila niya ang kapatid niya at sabay silang tumakbo palayo roon. Sa kasamaang palad naman ay nahawakan siya ng mabalasik na halimaw. Kahit anong piglas niya hindi siya makawala, kaya naman humarap siya rito at sinubukan na niyang makipagbuno doon. Ariel, umalis ka na! Tumakbo ka na! Sigaw niya habang pilit na hinahampas at sinusuntok ang halimaw. Kuya, hindi! Kuya, hindi kita iiwan! Ayoko umalis! Hindi ko gagawin yun! Umiiyak na sigaw naman ng bata at hindi nito malaman kung ano na ang gagawin. Gusto nitong tulungan ang kaniyang kuya pero nauunahan siya ng labis na takot. Makinig ka sa akin! Tumakbo ka na! Humingi ka na ng tulong! Ang sigaw naman ni Manuel. Lalong napaiyak ang bata pero sinunod pa rin ito ang sinabi ng kaniyang kuya. Malapit na sila sa bahay nila, kaya naman nagmadali siyang nagtatakbo pa uwi doon. Tulaw! Itay! Inatulungan mo kami, Itay! Sigaw niya habang tumatakbo. Nang makarating sa bahay, ay kaagad niyang niyugyug ang natutulog na ama. Ano ba? Lintik na batang to. Singhal nito. Lumakas naman ang pag-iyak ng bata. Kaya naman bumangon na rin ang lalaki at hinarap ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Naiinis na tanong nito. Si Kuya! Si Kuya! Si Kuya! Nauutal na sambit nito dahil sa pinaghalong takot at pagod na rin. Ayusin mong magsalita. Kung hindi, malilintikan ka na sa akin. Singhal naman ang lalaki. Si Kuya kinuha ng aswang! Tulungan mo si Kuya, Tatay! Kinuha ng aswang! Sambit ng bata habang humahagulgol ng pag-iyak. Kaagad namang nangunot ang kanyang noo. Labis ang takot ng batang iyon kaya imposibleng nagsisinungaling lamang ito. Itay! Totoo po! Balikan natin si Kuya, Tatay! Tuluyang humagulgol ang bata. Kaya naman mabilis na tumayo na rin si Nanding. Hinugot niyang itak na nakasuksok sa haligi. Dito ka lang. Pupuntahan ko yung kuya mo. Bili nito sa kanyang anak.
bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Patakbo itong pumasok sa kasukalan hanggang sa marinig na niya ang tinig ng kanyang panganay na anak. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo kung aswang ka! Sigaw ni Manuel habang pilit na inilalayo ang sarili sa pagkagat ng halimaw. Hoy! Bitiwan mo yung anak ko, manananggal! Ako yung harapin mo! Sigaw nito. Gulat na napatingin naman si Manuel sa kanyang ama. Unang pagkakataon niyo na tinawag siya nitong anak. Nakita niya kung paano mabilis na lumapit ang kanyang tatay at agad na hinataw ang pakpak ng manananggal. Nabitiwan siya ng mabalasik na halimaw, kaya naman agad siyang umatras palayo roon. Nakipagbuno ang tatay niya at muli na namang tinaga ang halimaw. Dahil nga napuruhan ng manananggal, ay agad na itong tumakas palayo sa lugar na iyon. Huwag na huwag mong makakanto yung mga anak ko dahil papatayin kitang aswang ka! Sigaw ng lalaki. Hindi mapigilang maluha ni Manuel dahil unang beses siyang ipinagtanggol ng kanyang ama. Mula nang magkaisip siya, ay iyon ang unang beses na nagpakaama ito sa kanya. Anak, nasaktan ka ba? Tanong ng lalaki. Umiling siya at agad itong niyakap. Salamat. Salamat, itay. Agad rin naman siyang niyakap ng kanyang tatay. Ang akala niya wala siyang pakialam sa mga anak. Pero nang makita niyang nanganib ang buhay ng mga ito sa kamay ng isang nakakatakot na aswang, ay agad na bumangon ng takot sa kanyang puso. Hindi niya kayang mawala sa kanyang pinakamamahal na mga anak. Kailanman ay hindi nila malilimutan ang gabing iyon. Dahil doon nagsimulang magbago ang kanilang ama. Naging responsable na ito at naghanap na rin ng trabaho. Hindi na rin kailan pa nagpakita ang aswang na umatake sa kanila. Kung nasaan man ito wala na ring nakakaalam. Bitoy! Bilisan mo! Sasama tayo sa prosesyon Teka lang, sandali na lang. Aray ko, naipit tuloy. Ikaw kasi. Wait lang. Ang bagal mo naman Ilalabas na nila yung puon kaya dapat bilisan na natin. Sorry na nga. Ito na, sandali na lang. Naipit nga talaga Masakit kaya, ikaw kaya. Hay nako, bahala ka nga dyan. Iiwan na kita. Norwin, wait lang. Sandali lang, hintayin mo naman ako. Kakamot-kamot sa ulong lumabas ng bahay ang 10 taong gulang na si Bitoy. Nagbakasyon silang mag-anak sa probinsya ng kanilang lola dahil nga mahal na araw ngayon. Ito yung unang beses na masasaksihan niya yung mga tradisyon sa mahal na araw. Naging masaya naman ang kanyang buong bakasyon dahil sa mga kakanin na laging hinahanda ng lola niya, lalo na kapag nagpapabasa. Nag-enjoy rin siya sa panonood ng sinakulo kagabi kung saan ay pinalabas ang kamatayan ni Kristo. Niyaya naman siya ngayon ng mga pinsan na sumama sa prosesyon ng Poong Hesukristo. Ilalabas daw ang poon sa simbahan at ibabalik sa eksaktong 3:00 ng hapon na siyang oras naman ng kamatayan ni Kristo. Maaga pa lang ay nasa simbahan na mga tiyahin nila kasama ang lola niya dahil marami pa silang gagawin sa simbahan. Pinasusunod na lamang sila ng mga ito. Ayaw man ni Bitoy wala siyang magagawa doon dahil halos lahat ng mga tao ay sumama na sa prosesyon. Bitoy, bilisan mo na! Baka hindi natin nabutan yung mga tao sa simbahan Ang bagal mo kasi! Giit ni Norwin habang mabibilis ang paghakbang nito. Napipilitang sumunod naman siya sa kanyang pinsan. Eksakto naman ang pagdating nila doon dahil nagsisimula ng ilabas ang poon. Sa simula ay nawiwili si Bitoy sa mga nadadaanan nila. Nasa liblib ang bayan na iyon at bulubundukin pa kaya mahirap talaga yung daanan. Dahil nga hindi sanay sa lakran si Bitoy, lalo na yung mga pataas na daanan, ay madali siyang napagod doon. Nakakapagod pala yung sumama sa prosesyon. Ang sakit na ng paa ko. Reklamo niya. Masakit na ang paa niya samantalang yung mga pinsan naman niya masaya pa rin naglalakad sa prosesyon. Bitoy, bilisan mo! Napag-iiwanan ka na! Sigaw ni Norwin.
Napasimangot naman siya rito at pinilit na lamang ihakbang ang kanyang mga paa. Palibasa sanay na sanay ang pinsan niya dahil laking probinsya naman talaga ito. Kung alam ko lang talaga na ganito, sana hindi na lang ako sumama. Bulong niya sa sarili habang naghihimutok. Nang mapagod ay naupo siya sa ilalim ng puno. Nais na kasi magpahinga ni Bitoy at masakit na talaga yung kanyang mga paa. Napakainit pa naman ang panahon ng mga oras na yon dahil katanghali ang tapat pa. Hahabol na lang ako sa kanila mamaya. Hindi ko na kaya eh. Sambit niya bago humiga sa damuhan. Hindi na rin siya napansin ng kanyang mga kasama dahil abala mga ito sa pagdarasal. Nang makapagpahinga, ay doon lamang siya tumayo para sundan yung mga kasama niya. Sinundan lang niya yung diretsyong daan dahil hindi na niya natatanaw ang mga yon. Nakarating siya sa magkasangang daanan at hindi niya alam kung saan naliliko doon. Nasaan na ba sila? Nasaan na ako? Naiiyak na si Bitoy dahil tuluyan na siyang naiwan sa gitna ng kawalan. Wala pa naman siyang makita mga bahay doon para mapagtanungan. Pinili niya ang kaliwang daanan sa pag-asang naroon yung mga kasama hanggang lalo siyang naligaw doon. Mga matataas na puno na yung nadadaanan niya. Nagsisimula na rin kumalat ang dilim sa paligid kaya naman lalo siyang natakot. Nay! Lola! Nay! Lola! Pagtawag niya habang umiiyak na. Kinakabahan na siya dahil baka hindi na siya makauwi pa sa kanila. Sinubukan na niyang bumalik kanina sa pinanggagalingan pero hindi na niya mahanap yung daanan. Naglakad-lakad siya kahit na labis ang nadaramang takot. Pakiramdam niya para bang merong mga matang nagmamasid sa kanya sa dilim. Pilit na lamang niyang tinataga ng sarili habang patuloy sa kanyang paglalakad. Nakarinig siya ng pagaspas mula sa likuran niya kaya naman agad siyang napalingon dito. Nangilabot siya nang makitang nakakatakot na nilalang. Kalahati ang katawan nito at merong malalaking pakpak ng paniki. Manananggal! Sigaw niya bago tumakbo palayo sa lugar na iyon. Hinabol naman siya nito kaya napapaiyak na siya sa labis na takot. Nang akmang dadagitin siya, ay napadapa na lamang siya sa lupa. Hindi siya nito naabot, kaya naman gumapang siya at pinilit makatayo. Nang magtagumpay tumakbo muli siya paalis doon. Tulong, nanay! Tulong! Pinilit niyang bilisan ng pagtakbo hanggang sa mapatid siya sa ugat ng mga puno at pabagsak na nadapa sa lupa. Kumirot naman ang kanyang paa. Kaya napahagulgol na siya ng iyak. Nilingon niya ang manananggal na humahabol sa kanya at nanlaki sa takot ang mga mata niya dahil naroon pa rin yon at nakaharap sa kanya. Napapikit siya at napasigaw nang makitang dadamputin na siya nito at balak tagitin. Nagtaka na lamang siya nang marinig ang malakas na pagdaing ng halimaw. Nagmulat siya ng mata at doon niya nakitang umuusok ng katawan ng manananggal. Sa tabi nito mayroong isang matandang lalaki na siyang nakahawak sa isang mahabang buntot pagi. Muli nitong hinataw ng buntot pagi ang aswang. Dahil naman sa sakit lumipad na ito palayo. Pero hindi pa man ito nakakaliw ng tuluyan ay nasunog na ang katawan nito. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Tanong ng matandang nagligtas sa kanya. Naligaw po ako tapos inahanap ko po yung mga kasama ko sa prosesyon. Tugon niya rito. Paano ka ba nahiwalay sa mga kasama mo? Nagpapahinga po kasi ako tapos sana hindi na lang pala ako minto. Tsaka hindi na lang ako nagreklamong napapagod. Gusto na po talagang umuwi, tatang. Umiiyak na bumunghalit siya ng iyak doon. Marahan namang hinaplos ng matandang yun ang kanyang ulo. Tutulungan kitang makauwi sa inyo. Pero wag nang matigas ang ulo. Ayos ba yon, iho? Opo, sige po, tatang. Pangako po yun.
Sambit niya na sinabayan ng sunod-sunod na pagtango. Sige, ipikit mo na muna yung mga mata mo. Nagtataka man sinunod niya ang sinabi ng matanda. Pinikit niya mga mata habang hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Hoy Bitoy, bakit natutulog ka riyan? Naramdaman niyang marahang pagtapik sa kanyang pisngi habang naririnig niya ang boses ng pinsang si Norwin. Nagmulat naman siya ng kanyang mga mata, kasabay ang pagtawag sa matandang nagligtas ng kanyang buhay. Tatang! Bumungad naman yung nagtataka mukha ng kanyang pinsan habang nakatingin naman sa kanya ito. Anong tatang ka dyan? Mukhang nananaginip ka na yata ah. Ang bilis mo na namang nakatulog eh. Natatawang sambit ng pinsan niya. Nagtatakang napatingin siya sa kanyang paligid. Naroon siya sa ilalim ng punong pinagpapahingahan lamang niya kanina. Maliwanag naman sa paligid. Wala rin yung matandang lalaki na nagligtas sa kanya. Ang nandoon lamang ay si Norwin na nakatunghay lamang sa kanyang itsura. Halika na, may iwan na tayo ng prosesyon. Hinilas siya nito at patakbo silang sumunod sa mga kasamahan. Nagtataka naman siyang lumingon sa pinanggagalingan. Napaka-imposible kasi na panaginip lang yun. Lahat na nangyari sa kanya ay parang totoong totoo. Sa paglingon naman niya sa mga punong naroroon, nakita niyang nakatayo roon yung matandang lalaki at nakasuot ito ng talagang napakaputing damit. Kumaway pa ito sa kanya at hindi niya namalayan ng sarili na kumakaway na rin pala pabalik doon. Pagka-uwi sa bahay, ay kunento niya ang naranasan sa mga kasamahan. Walang naniniwala sa kanya, bukod lamang sa kanyang lola. Sinabi niya rito yung itsura ng matandang lalaki. May pinakita namang litrato sa kanyang lola at kamukhang kamukha ito ng matandang nagligtas sa kanyang buhay. Ang lolo Gustavo niyang nagligtas sa kanya doon sa mahiwagang karanasan sa kagubatan. Para sa kanya, ang pangyayaring iyon ay isa sa mga hiwagang dulot ng Kwaresma. Sa mga listeners po natin na nakikinig ngayon, huwag nating kalimutan magnilay-nilay sa ating mga ginagawa sa buhay. Kung tayo ba'y nakakatulong sa kapwa, kung tayo ba'y talagang nagdarasal at nagsisilbi sa ating Panginoon. Huwag sana natin kalimutan yung obligasyon natin sa taas at syempre sa ating mga kapwa. Doon naman sa mga minamahal natin sa buhay na namayapa na, huwag sana tayong tumigil magdasal para sa kanila. Yun lang naman. Muli ako nga pala si Ben, ang nag-iisang mensahero. Mababang bakasyon na naman to. Yes, makakapaglamyerda na naman ako. Sambit ni Alex habang nag-iinat pa ng kamay. Semana Santa na kasi, kaya naman walang pasok sa eskwela. Ay nako, Alex, magbabakasyon tayo sa lolo training mo. Kaya hindi ka muna gagala ngayon. Sambit ng kaniyang tatay, kaya naman napakhamot na lang siya ng kaniyang ulo. Liblib ang baryo ni Lola Trining at mahirap talagang signal doon. Kaya siguradong boring na naman ang buong bakasyon niya. Mabuti na lang dahil pagdating nila sa baryo ay naroon din ang dalawa niyang pinsan. Kaya naman kahit papano ay meron silang mapaglilibangan. Abala naman ang mga matatanda para sa pabasa, pati na rin sa gaganapin na sinakulo. Vince! Alex! Josh! Magsigising na kayo mga apo! Sigaw ni Lola Trining. Tanghali na ay tulog pa rin kasi ang mga ito. Nagsiuwian ng ibang nagpapasyon dahil magdamag na rin silang walang tulog. Kaya naman kailangan nila ng bagong sasalang para sa pabasa. Ay nako, Lola naman. Ang aga-aga ng bubulabog. Reklamo ni Alex na sinigundahan naman ng kanyang mga kasama. Ay basta, magsitayo na kayo dyan. Tradisyon ng angka natin yung magpabasa tuwing Semana Santa. Kaya dapat ay matutunan rin nyo yun. Okay po, pero bakit ganyan yung boses nyo, Lola? Wala ulit tayong guest na babae. Hayaan mo na, tuktukan kita eh.
Giit ng matanda at pilit na pinapabangon ng tatlong magpipinsan. Wala naman silang nagawa kung hindi ang bumangon dahil baka magalit pa ang kanilang lola Trining. Nakabusangot ang tatlo nang pumunta sa mga nagpapasyon. Pero nakaisip na naman sila ng kalokohan. Oh, teka lang, ako muna. Pagpipresenta ni Alex nang makaalis ng huling nagbasa. Akala ko ba nababadoyan ka, Alex? Natatawang tanong naman ni Josh. Ngumisi naman ang lalaki bago nagsimulang kumanta na. Naghagalpakan ng tawa ang dalawang yon dahil ginawa nilang rap yung pagpapasyon. Hoy, masyado ka na nag-e-enjoy, ako naman. Inagaw ni Josh ang mikropono kay Alex at ginaya na rin ang ginagawa ng kanyang pinsan. Oy, ang gugulo naman nyo. Baka mamaya magalit si Lola Trining. Saway naman ni Vince sa dalawang nagkakatuwaan. Ikaw talaga, Vince, ang KJ mo. Subukan mo rin kasi. Break it down, yo. Natatawang sambit ni Alex. Si Lola Trining naman ay naalimpungatan nang marinig yung paraan ng pagbabasa ng kanyang mga apo. Napuyat siya kagabi at gusto lang niyang matulog pero agad na uminit ang kanyang ulo dahil pinaglalaroan ba naman ng kanyang apo yung pagpapasyon. Mabilis siyang bumangon at pinuntahan na mga ito. Ay! Mga diesking bata kayo, oo. Bakit pinaglalaroan ninyo yung pabasa? Pagbigay respeto naman kayo sa Diyos. Sermon ng matanda. Yun na nga, Lola. Hindi nga kami marunong eh. Tsaka kayo kaya yung nagsabi, kahit anong paraan ng pagbabasa pwede. Oh, ano? Pangangatwira naman ni Alex na talagang pinakamakulit sa kanyang mga apo. Oo nga, ando na tayo. Pero hindi ko sinabing pagtawanan ninyo at paglaruan. Huwag ninyong gawing biro ang paghihirap ng Panginoon. Mangiling kayo at magdasal. Giit pa nito. Dahil hindi naman maasahan ng kanyang mga apo, ay ilang kapitbahay na naman ang pumunta roon para magbasa. Ang boring talaga rito. Kung ano kaya, punta na lang tayo sa gubat tapos manghuli tayo ng ibon. O ano, ganda ng idea ko, no? Gusto mo rin, no? Suhestyon ni Alex sa dalawang pinsan. Alam mo, Alex, magandang idea yan. Sandali lang at kukunin ko yung tirador ni Lolo. Sambit naman ni Josh na agad pinigilan ni Vince. Hala, bakit naman ganun? Ang sabi ni Lola, mangiling daw tayo tapos huwag maglalamyerda. Patay daw ang Diyos bakit ganun? Kiit ng lalaki, pero pinagtawanan lamang siya ng dalawang yon. Hay, nako kung hindi lang kita pinsan eh. Ano ka ba naman, Vince? Ang pangit mong kabanding, promise. Napilitan pa ring sumama si Vince sa dalawa dahil na rin naging mapilit ang mga yon. Tinakasan nila ang matanda at pumasok na sila sa kagubatan. Bawat makitang ibon ay tinitirador nila. Paramihan sila ng huli pero wala naman silang natatamaan. Dahil nga nalibang sila ay hindi nila namalayang napalayo na pala sila doon. Isang malaking pakpak ng paniki ang nakita nila. Nakabaluktot at nakadapo sa isang pagkalaki-laking puno. Kaagad na dumampot si Alex ng malalaking bato at ibinala yon sa kanyang tirador. Sa pulang pakpak nito, nagsimula namang gumalaw yon at unti-unti nang bumuka. Tumambad sa kanilang nakakatakot na itsura ng isang manananggal. Mga pinsan! May manananggal, takbo! Sigaw ni Josh at hinila ang dalawang pinsan. Nagtakbuhan sila habang hinahabol ng halimaw. Nagsisuot sa malalagong halaman para magtago. Nakita pa nila ang aswang na yun na lumilipad at hinahanap silang magpipinsan. Nanginginig na sa takot si Vince. Palibasa siyang pinakabata, kaya naman labis ang pagiging matatakotin nito. Sinabi ko kasi huwag na tayong pumunta rito eh. Ang kulit niyong dalawa eh. Paninisi nito sa dalawang pinsan. Shhh! Huwag ka muna maingay, pinsan. Nandyan pa yung aswang eh. Bulong naman ni Josh. Si Alex ay tulala at hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Totoo pala talaga ang mga aswang. Nang wala na silang maramdamang kakaiba, ay agad lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan.
Hindi nila inaasahan na nakaabang pala doon ang aswang na halimaw. Kaagad itong umatake at nahagip naman si Alex noon. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko, halimaw! Sigaw niya habang nagpupumiglas dito. Kaagad namang pumulot ng bato si Josh at tinirador ang manananggal. Tinamaan ito pero hindi naman gaanong ininda yon. Diyos ko po! Tulungan niyo po kami! Sigaw ni Vince habang umiiyak sa labis na takot. Biglang napangiwi ang aswang at napasigaw na tila ba nasasaktan ito. Nabitiwan nito si Alex at sinubukang lumipad palayo sa lugar habang iniinda ang labis-labis na sakit sa katawan. Tumambad sa kanilang isang matandang may makapal na balbas at bigote. Merong hawak yung garapon ng asin na siguro hinagis nito sa manananggal kaya lumipad palayo. Hali kayo sa aking kuweba! Halina kayo! Sambit nito. Mabilis silang tumakbo para sundan ng matandang yon. Pumasok sila sa isang kuweba. Maliit lamang ang bukhanan nito pero pagpasok nila talagang maliwanag naman sa loob. Gara ng kuweba nyo, Tatang! Ang ganda! Namamanghang bulalas ng tatlo. Bakit ba kayo gumagala sa kagubatan? Alam ba ninyong Semana Santa ngayon? At dapat nangingiling ang bawat tao. Sambit ng matanda. Kasi naman, Tatang, hindi naman kami sanay sa mga ganyang tradisyon. Kaya bakit pa kami mag-aabala doon? Sambit ni Alex. Ganun ba? Tradisyon na lang ba ngayon yung pag-alala sa kamatayan ni Jesucristo? Nagbuwis siya ng buhay Pinahirapan at pinako sa krus para lang matubos tayo sa mga kasalanan. Maraming araw para magsaya at makapamasyal. Bakit hindi natin maibigay ang isang linggo ito para gunitain yung paghihirap ni Kristo? Para lang matubos ang kasalanan natin. Hindi nakakibo ang tatlong magpipinsan. Yumuko lamang sila na tila ba parang nahihiya na. Isipin ninyo, palagi tayong inililigtas ng Diyos sa sarili niyang pamamaraan. Lagi na lang may dumarating na tulong. Basta tawagin lamang siya. Kaya naman sana huwag ninyong baliwalain ang kanyang mga paghihirap. Matapos silang pangaralan ng matanda, ay inihatid na sila nito palabas ng kagubatan. Umaga na nun, kaya naman tiyak na nag-aalala na si Lola Trining. Tatang, maraming Si Tatang? Asan si Tatang? Nakita nyo? Hindi Ikaw? Hindi rin po Naputol ang anumang sasabihin ni Alex nang mapansing wala na sa tabihan niya ang matanda kanina. Lumingon pa siya sa paligid-ligid pero talagang hindi na niya yun nakita. Nasaan na si Tatang? Nagtatakang tanong niya. Hindi rin makakibo ang dalawang pinsan dahil katulad niya ay nagtataka rin ang mga ito kung saan na nagpunta si Tatang. Mga DSKing bata kayo! Pinag-alala ninyo ako! Sigaw ni Lola Trining. Magdamag kasi silang hindi na nakauwi kaya pinahanap sila ng lola nila sa kagubatan. Pero hindi man lang sila natagpuan ng mga yon. Kwento nilang nangyari sa kanilang Lola Trining. Nagtataka pa ang matanda nang sabihin nilang tungkol sa kuweba. Sa tagal kong tumira sa lugar na ito wala pa akong nakitang kuweba sa loob ng kagubatan. Sambit ng matanda. Wala rin silang kakilalang matanda na merong mahabang balbas at bigote at nakatira sa kuweba. Sinubukan pa ng mga ito na puntahan ng kuweba pero talagang wala silang nakita doon. Siguro tinuruan lamang kayo ng leksyon ng sinasabi ninyong Tatang. Sambit ni Lola Trining. Siguro nga po, Master Jeremiah. Lola, opo. Feeling ko rin Lola Trining Naging masaya ito sa nakitang pagbabago sa kanyang mga apo. Sumali pa ang mga ito sa gaganaping sinakulo kung saan ay isa sa buhay nilang nangyaring pagpapako sa krus kay Jesucristo. Josh, Vince, tandaan nyo to Basta mula ngayon, sa tuwing mahal na araw at nagkita-kita tayo dito sa probinsya, mangingiling na tayo. Unang-una, magpapabasa. Sunod, sinakulo. Maliwanag ba? O pinsan, tama yan sinabi mo. Naku, susundin ko yan. Thank you. Opo kuya, tatandaan ko po yan kuya. Salamat naman at naisip niyo yan.
Kaya naman sa mga nakikinig po ng ating kwento ngayon, ano man po ang inyong relihiyon o sekta, ano man ang kulay ng inyong balat, saan man kayo kabilang o taga saan kayo, ang masasabi ko lang mas piliin natin maging mabuting tao. Maniwala sa kapangyarihan ng kabutihan, iwasan maging masama, at sa mga distraction na meron dito sa mundo natin. Muli ako nga pala si Ben, ang nag-iisang mensahero. Tara, outing tayo. Ano? Okay. O diba? Sige, G. Pag-aaya ni Raymond sa mga kaibigan. Sulit kasi yung mamasyal kapag Semana Santa dahil talagang mahaba-haba ang bakasyon nila. Pre, mail mo akong beach. Maraming beach. Masarap dun. Sambit ni Richard na sabik na rin sa pamamasyal. Saan naman yun? Ba't natatawa ka? Mamaya ibang beach yan ha? Ay nako, mahal na araw ngayon. Imbes na magsasaya kayo dapat kayong mangiling. Giit ni Danny, ang pinakamatanda sa kanilang magkakatrabaho. Lihim na lang na natawa mga lalaki sa sinabi nito. All boys tayo ah. Dapat puro saya lang. Kapag may kasama kasi tayong babae, puro nega. Kontra ng kontra. Mga pangit ka banding pre. Sabat naman ni Gio na bagong hiwalay sa kanyang nobya. Kaya naman medyo bitter kung umeksena siya. Sakay ng bus ay nagbiyahe sila papunta sa probinsyang yon. Pagkababa pa lamang nila sa bus, ay rinig na nilang pasyon na nakagawi ang tradisyon sa lugar na iyon. Nagtanong-tanong sila sa mga naroroon tungkol sa resort na dapat nilang puntahan. Ano? Resort Bacanio? Tanong ng matandang lalaki. Opo. Alam niyo po ba yung daan papunta doon? Tanong ni Raymond dito. Ay nako, mga taong to. Naghihirap ang Panginoon ngayon. Pero nagagawa pa ninyo magsaya. Ay nako, kakaiba talaga kayo. Naiiling na sambit ng matandang yon bago sila iniwanang magtutropa. Napaka-judgmental naman nila dito. Akala mo pa-perfecto. Hayaan mo na sila, nakagawian lang siguro. Tara na, mabuti pa hanapin na natin yung resort. Bulalas ni Richard. Wala naman kasing nagtuturo sa kanila kung nasaan ang lugar na iyon. Hanggang sa isang tricycle driver ang lumapit sa kanila. Nako, sinasabi ko sa inyo malayo yun. Kung gusto nyo, ako na lang maghatid sa inyo. Sambit nito. Nakahinga naman sila ng maluwag nang dahil sa sinabi ng tricycle driver na yon. Umayag na rin sila kahit na napakamahal ng singil nitong pamasahe. Teka, sandali lang. Huwag kayong magtatagal sa lugar na to ha. Bago mag Biyernes Santo dapat na kayong umalis dahil patay ang Diyos. Wala magpoprotekta sa inyo. Babala ng tricycle driver nang tuluyan na silang maihatid sa lugar. Ang weirdo ng mga tao rito. Napapailing na sambit naman ni Gio bago nang unang pumasok sa loob ng resort. Nawili ang magtotropa sa lugar, pati na rin sa mga staff ng resort dahil sa magilaw na pagtrato ng mga yun sa tulad nilang guest. Hindi na nila namalaya na Biyernes na pala. Sabado nila balak bumalik sa Maynila, kaya naman sinulit na nila yung buong araw sa pagsasaya. Pagsapit ng gabi, ay maaga silang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nagising lamang sila dahil merong kakaibang ingay sa paligid. Parang kumakanta ang mga ito. Hindi na lamang sana nila papansinin yon, sa pag-aakalang pabasa lang siguro yung tuwing Biyernes Santo. Pero mas talong lumalakas ang tunog nito. Nagiging malinaw rin ang kanta na yon at hindi ito pangkaraniwang pabasa. Latin ang binibigkas ng mga ito. Kaya naman napabangon na si Raymond at tuluyan ang lumabas ng silid nila. Ano yon? Anong klaseng tradisyon ng mahal na araw yan? Bulalas nito nang makitang nagsipaghubaran ng puting damit ng mga tao doon. Sabay-sabay silang umuusal ng kantang Latin habang mayroong pinapahid na langis sa kanilang katawan. Nagsisipagkintaba naman ang mga ito nang dahil sa malamlam na liwanag na nagmumula sa buwan. Hindi tradisyon sa mahal na araw yan. Bulalas ni Gio habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mga taong yon.
Lahat sila ay staff ng resort na tinutuluyan nila nang makita ang takot sa mga mata ng kaniyang kaibigan. Ayon sa kwento ng lola ko, tradisyon ng mga aswang yan tuwing kabilugan ng buwan. Bulalas nito bago lahat sila hinila papasok sa loob ng cottage. Kailangang makaalis na tayo rito. Giit ni Gio habang hinahanda ang kanyang mga gamit. Ganoon na rin yung ginawa ng dalawa niyang kasama bago sila nagmamadaling lumabas ng kanilang cottage. Bumungad sa kanilang isang lalaking receptionist at agad namang kumunot ang noo nito. Nakita kasi silang daladala na ang kanilang mga bag. Mabilis naman nila itong tinulak at nagtatakbo na sila lahat palayo roon. Mga kasama! Tumatakas sa mga alay! Sigaw ng lalaki. Mas binilisan nila ang kanilang pagtakbo habang hinahabol sila ng napakaraming mga aswang. Hindi sila tumigil kahit pa magkanda tali-talisod sila doon. Hindi na nila alam kung nasaang direksyon na sila dahil talagang walang habas ang kanilang pagtakbo. Imbes na palabas ng resort ay sa dagat sila napunta. Wala na silang tatakbuhan dahil talagang napalilibutan na sila ng mga halimaw. Sigaw ng isang aswang na parabang mistulang pinuno ng mga ito. Habang lumalapit ang mga aswang ay umaatras naman sila hanggang sa maramdaman na nilang tubig alat sa kanilang mga paa. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sigaw ni Raymond dahil sa labis na takot. Ang gusto lamang naman nila ay makatakas sandali sa nakakapagod na trabaho. Pero hindi nila akalaing mapapahamak pala sila. Lord, pangako po. Pangako ko sa inyo, mangingiling na kami tuwing mahal na araw. Iligtas niyo po kami. Bulalas naman ni Raymond. Sa linggo pa ang muling pagkabuhay. Kaya lumapit na kayo. Wala rin naman kayo mapupuntahan eh. Sambit ng pinuno ng mga aswang. Iniabot pa nito ang kamay pero tumigil na mga ito sa paglapit sa kanila. Bakit hindi kayong lumapit? Napangisi naman si Gio habang nakatingin sa mga nakapalibot na halimaw. Totoo nga ang sabi ni Lola sa akin. Takot kayo sa tubig alat. Sigaw ng lalaki. Sinabuyan niya ng tubig ang mga aswang na nakapalibot. Kaya naman walang nagawa mga ito kundi ang umatras na lamang. Ang ibang tinamaan napahiyaw ng umusok ang kanilang mga balat. Nagkaroon na ng pag-asang tatlong yon. Kaya naman sabay-sabay nilang sinaboy ang tubig alat. Lumayo man ang mga aswang na yon, pero hindi pa rin sila umaalis. Hindi na kayo makakatakas pa. Sambit ng mga aswang. Naupo pa ang mga ito at naghihintay ng pagkakataong makaatake sa kanila. Hindi nila tayo pararaanin para makalabas ng resort na to. Sambit ni Raymond nang makitang nakatingin sa kanila mga halimaw na iyon. Hindi hahayaan ng mga aswang na makaalis sila ng buhay doon dahil mabubunyag din ang lihim ng isla nila. Lumangoy na lamang ang tatlo palayo roon kaya labis ang puot ng mga aswang. Tanginang yan, ang talino ng mga yun ah. Pero wala silang magagawa kung hindi ang lumikas na rin sa resort nila. Hindi na sila makakapagtagal sa isla dahil nabunyag na ang kanilang sekreto. Isang bangkang pangisda naman ang natanawan ng tatlo at yun ang tumulong sa kanila para makauwi na. Magmula ng araw na iyon ay natuto na silang mangiling tuwing mahal na araw dahil ayaw na nilang makasagupa pa ang mga aswang. Sa ating mga Solid Kikik members and non-members, yung mga may birthday, yung mga aking babatiin ipa-flash na lamang po natin sa screen. Ayan, para mas marami akong magawang kwento sa inyo. Pero bago yun batiin ko lang muna yung Solid Kikik members na sila Miss D, Joan Ueda, Purple Heart, si Ma'am Milagrosa Luke, si Aubrey Delgado, Mizuki Kawabata, Marilyn Malubago, si Delry Reed Ausan at si Sarah Jane Katz de Romal. Ayan. Sa comment section natin may mga nagdadaos ng birthday. So sa mga next upload, kahit belated man babatiin ko po kayo. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako nga pala si Ben, ang nag-iisang mensahero.